So, ang life first na ko is na katong kanya, nagangon nga, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, let your request be made known to God. Why become my life first? Because kanang, sa mga ginaingon ko una nga, kanang, grabe kay ko maka-overthink ko to, anxious kay ko prevent sa life. But then, di ko na, nigad-giribin na niya sa ako at through sa akong prayer last time. So, na-refresh ko to ko nga, dili kita dapat nga, magpaka-anxious ka over sa mga butang sa kalibutan. Instead ka nang pray kay God, kay napaminaw ba siya, diba? Napaminaw siya always. As long as mo pray lang ka, maasa ka sa iyahang, commune lang ka. Sa Habakkuk 2 verse 3. So, ang bikon dito is, it talks about the division, no, na madelay man siya, slow man ang process, pero dili siya, dili i-fulfill ni Lord. No, kana kay vision, work for it. No, nakita na ako nga, Lord, kanang na-adjust ni, mahitabo gid ni sa akong life. No, go through lang sa process. No, dili man siya ingon akong vision ka, nakita ni mo nga, Lord, mainani gid ko. No, mainana gid ko, but dili siya to the point na diretso. But you need also to go through sa process, no. Dili pud siya lalim pud na process, a long journey process. But dira ba sa process ana, madugay man siya, ma-feel man nimo nga slow man kaayo, nga dugay man kaayo. Pero ang word ni Lord is dili gid siya ma-delay. Maybe dugay, pero dili gid siya ma-delay. You just need to wait. No, kana may perfect na season para sa ato. Work for it and then build lang gid sa atong kaugalingon. The first is nasa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ako din siyang wallpaper because ano siya diri, the temptations in your life are not different from others' experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. So, why it become my life first? Because sa life mo yun, especially sa kuha, matong take away po na ganina, simbalay na, dili ka exempted, even Christian na ka, even na nakadala, na-serve na ka sa Lord, dili ka exempted sa trials, dili ka exempted sa mga temptations sa life, dili ka exempted sa struggles, sa battles in life. But kanisya na verse, mauni ga-remind sa ko everyday that God is faithful. He is faithful. Bisa pag unsa nimong situation na giagian, even masayop ka, even naa kay mga wrong decision in life, but God is faithful. Ina-remind you ko always ni Lord na it's not too late bitaw. But kailangan gini mo siya i-repent and i-work out gini mo imong relationship dira sa Lord. And He is faithful. And ang naka-nice sa verse, nakaingon din ko nga, Lord, tinod gini mo word because you will find a way out nga kanang na makahawa ka dira ba? Na ma-endure nimo siya. So I believe that this verse brings life din sa ako because mauni nakapalahutay na ako bisa pag akong life is kana bitang murag makaingon ka sometimes mga sana man ni Lord ay murag wala naman ni na mao nagkusnot na because of the wrong decision in your life mga kuan nang ani siya na verse may like nag-sustain sa ko abang Lord dili ko mawala because you are faithful maati siya. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nagkagid ko mga dreams sa life, nagkagid gusto ma-achieve. And before, wala pa ko kasabot sa akong purpose. Ano ba? Gusto gid ko anang mga butang nga ma-acquire gid nako ba? Ano daw? Gusto ko mag-abroad. Ano ba? Gusto ko may achieve ko sa in a way sa finances bitaw. Pero kahit mga butang nga dili na ma-please si Lord. So kanina verse mag-remind siya sa ako very impulsive gid ko kadto ko sa making decisions ano yun. Kay dili ko gusto ba gusto gid ako siya maabot. Then wala ko ma-frustrate kung dili na ko siya ma-achieve na kanina verse mag-remind sa ako seek first the kingdom of God. So kaya lagi mga panahon nga wala ko ganahan si Lord kay makasabot si Lord ani anak no then nagid that the time nga i-remind ko ni Lord ani seek first lang and all His righteousness and all these things shall be added unto you. So maano din ko mara kog ma-chill ma-relax. Okay seek lang ka Lord. Ano salig ka sa imo Lord kay kanita na ako gikabulan na ba warrior jud kayo pa pero remind kanina verse mara kog okay Lord my future is secured in you. Wow. So nahon kita. Sige, ako kay Luke 1:37. For with God, nothing is ever impossible, and no word God shall be without power or impossible of fulfillment. So, muna ko ang life verse kay, dagan yapon kayo ko og mga plano sa life, mga ideas, grabe good, magdasagol-sagol, ingana ito ng mga tsada na kaayo, pero feeling ako, lisuda ni, kailangan ko mag-take risk, kailangan ko mag-ingana, pero ano ko nga possible, baka hindi na ako ma-achieve, mga ingana, bitaw, pero mo din ang masulod din sa akong utok na nothing is impossible with God jam. I-ampo na, i-execute na, and for sure, mahimo niyo mo na. So, mo na siya. Ay, grabe.